Okay, good day everyone and welcome back to our video lesson about Science 10 Term 1. And today is the last day of our discussion about homeostasis. So we are going to talk about homeostasis and feedback mechanisms, one of the most important concepts sa pag-aaral ng kung paano nananatiling balanse ang ating katawan. So by the end of this lesson, malalaman natin kung paano pinapanatili ng ating katawan ang kanyang katatagan kahit nagbabago ang paligid. So here's what we aim to achieve today. Our learning competency is the same competency that we have on our second day, which is to explain how homeostasis is maintained through various feedback mechanisms, both positive and negative. Then our specific objectives are the following. For our knowledge objective, it is for you to distinguish between negative and positive feedback, explain how each supports homeostasis. No? For your skills objective, you will compare and contrast them gamit ang mga totoong halimbawa sa ating katawan. And third, we will appreciate why balance matters, hindi lang sa science, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Now, before we go further, let's review what is homeostasis again. So simply, it is the body's way of keeping balance. Ang katawan mo ay laging nagsisikap manatili sa tamang temperature, tamang water level, tamang sugar level, kahit mainit o malamig sa labas. And this stability is achieved through feedback loops, ang mekanismong nag-uulat at nag-aayos ng anumang pagbabago. Now, there are two main types of feedback. First, negative feedback. So, ang negative feedback, ito yung pinaka-gamitin ng katawan. Kapag may nagbago, ibinabalik nito sa normal ang condition. So, para yung thermostat, kapag mainit, patayin ang heater. Kaya ito, it maintains balance. Then the second one is positive feedback. So, instead na ibalik sa dati, pinalalakas niya yung pagbabago hanggang matapos ang proseso. Mas madalas itong ginagamit sa mga bagay na kailangang matapos ng mabilis, hindi para sa araw-araw na balanse. Now, let's compare and contrast negative and positive feedback using biological examples. So, let's take negative feedback first. Okay, so body temperature regulation. Imagine you are playing outside. Uminit ang iyong katawan. Then your brain senses, mas mataas na ang temperature sa normal. So it sends a signal. Anong signal? Pawisan ka. Okay? Then evaporation cools you down. Then once back to normal, tumitigil na yung pagpapawis. So nakita ninyo, no? The body reverse the change. Ibinaba yung init na tumaas. So yan ang negative feedback. So ang negative feedback, it corrects, it restores, it keeps balance. So here's another very common negative feedback loop in your body. Blood sugar regulation. So, kapag kumain ka, lalo na may lamang sugar o carbohydrates, definitely tataas yung blood sugar level mo.
no? So, your pancreas will sense this rise. At yung gland na yan, no, ay maglalabas ng hormone. Anong hormone? Yung insulin. So, ano ba ang trabaho ng insulin? Ang trabaho ng insulin ay sabihan ang mga cells mo, tanggapin na ang sugar. No? So, as a result, babalik sa loob ng cells yung sugar. Then, bumababa yung level sa blood hanggang bumalik sa tamang antas. At kapag normal na, titigil na ang paggawa ng insulin ng iyong pancreas. So again, nakita nyo, it reverse the rise. Ibinaba pabalik sa normal. So that is the negative feedback at work. Then let's look at one more, water balance in the body. Water balance regulation. So kapag pinawisan ka ng husto o hindi ka nakainom ng tubig, anong mangyayari is nababawasan ang tubig sa iyong katawan. 'Di ba? And then, your brain notices that your blood is becoming too concentrated. Mas makapal na. So, it sends two signals. Dalawang signal. Una, pinapapigil ng iyong kidney ang paglabas ng tubig. Ano yung sign? Pag umihi ka, mas konti no, ang ilalabas mong ihi. Okay? So, pangalawa, mararamdaman mong nauuhaw ka. Definitely, anong gagawin mo? Siyempre, hahanap ka ng tubig na maiinom. Then, once you drink and your kidneys hold water, ang mangyayari is, tataas pabalik ang level ng tubig sa iyong blood hanggang sa maging balanse na uli. So, the condition was too low, it was raised back to normal. Again, negative feedback, it reverses the change and restores stability. Now, let's go to positive feedback. So, paano naman ang positive feedback mechanism? So, isipin natin yung panganganak. Childbirth contractions. So, kapag, nakikita nyo sa picture, no? Kapag dumidiin na yung sanggol, naglalabas yung brain ng hormone na nagpapalakas ng hilab. Mas dumidiin, mas malakas na hilab. Lalong dumidiin, pinalalakas ng pinalalakas hanggang matapos ang proseso at lumabas na ang sanggol. So, walang pagbabalik sa normal habang hindi pa tapos. Kaya positive feedback amplifies. Pinalalakas ang pagbabago para mabilis matapos yung kailangang mangyari. Here's another great example of positive feedback. Blood clotting. Now, kapag nasugatan ka at naputol ang ugat, agad-agad dumarating yung mga cells, tinatawag na platelets, no? So, ayan na mga platelets, pupunta na sa sugat. Then, anong mangyari? They stick to the damaged area and release chemical signals. Ano ngayon ang epekto ng signal na to? It calls more platelets to come. At sila rin ay maglalabas ng mas maraming signal. Mas maraming signal, mas maraming platelets. Lalong dumadami, lumalakas at lumalaki ang tugon hanggang sa makabuo ng siksik na bara o pamumuo. Then, once the clot is formed and bleeding stops, the process ends. So, nakita nyo, the response made the change
stronger and stronger. Pinalakas ng pinalakas hanggang matapos ang trabaho. And that is positive feedback. Alright? So, here is an easy way to remember the difference. Negative feedback, ibalik sa dati, reverses change. Kaya ito ang mas madalas gamitin ng katawan. Examples, temperature, water balance, blood sugar. On the other hand naman, ang positive feedback, palakasin pa. It amplifies. It pushes forward. Then ginagamit lang kapag may kailangang matapos agad. Tulad ng panganganak or blood clotting. Similarity, ano ang pagkakaparehas ng dalawa? Parehas silang gumagamit ng feedback loop. Pareho silang paraan ng katawan para manatiling maayos ang kalagayan. Alright? Now, why does this matter? Bakit kailangan nating pag-aralan ito? Hindi lang to para sa exam, class. First, for health awareness, para sa kalusugan mo. So kapag may lagnat, kulang sa tubig, o mataas ang blood pressure, alam mo na may naaayos na balance. No? Second, understanding the body. Naiintindihan mo na kung paano gumagana ang iyong katawan. And third, may aral yan sa buhay, life lesson. So karamihan ng panahon, kailangan natin ng balanse. Pero minsan, kailangan nating magpursige ng husto para matapos ang isang mahalagang gawain tulad ng sa positive feedback. Balance is stability most of the time. Focus effort when it counts. Okay? So, I think malinaw sa inyo ang homeostasis. Since this is the last part, susunod nating topic sa Science 10, Term 1 is evolution. So once again, this is Ma'am Jackie Bautista. Have a nice day everyone and continue watching my video lesson.